Amoy pa rin niya ang pabango ni Miggy sa itim na coat na hawak niya. Isang mamahaling pabango na regalo niya noong nakaraang Pasko. Napangiti si Ara. Kahit kailan, hindi ito nakakalimot na gamitin ang maibinibigay niya. Isang munting selebrasyon lang naman talaga ang plano niya. Isang sorpresa para sa kanilang wedding anniversary. Simple, pero puno ng pagmamahal. Niluto niya ang paborito nitong kaldereta, ang paraan ng pagluto na itinuro pa ng lola niya, na laging sinasabi ni Miggy na walang katulad. Ang mesa ay nakaayos na, para sa dalawa, na may dalawang kandila sa gitna, at isang boteng ang kanilang paboritong red wine. Perpekto. Kinuha niya ang kawat para isampay ito ng maayos sa cabinet. Ngunit may naramdaman siyang tila papel na nakatupi sa luem bulsa nito. Marahil ay resibo lang ngas o packing. Kukunin niya sana para itapon nang mapansin niya ang logo sa papel. Hindi ito Resibo Negas. Isang kilalang hotel sa Alabang ang pangalan. Dahan-dahan niyang ibinuklat ang papel. Ang makamay niya ay nasimulang manginig ng bahagya. Nakasulat doon ang petsa. 2 linggo na ang nakakaraan. Isang Martes. Ang Martes na sinabi ni Miggy na may overtime siya sa opisina sa Makati para sa isang importanteng deadline. Pero ang hotel na ito ay nasa Alabang. Malayo sa opisina niya. Baka may kliyente siyang inasikaso, bulong ni Ara sa sarili, pilit na pinapakalma ang kumakabo niyang dibdib. Oh, siguro meeting lang. Nag-check-in ang kliyente doon. Pero may isang detalye sa resibo na tila isang suntok sa kanyang sikmura. Room type. Deluxe King Suite. Good for 2. Duration. 6 hours. 6 na oras. Parang biglang nawalan ng hangin sa buong kusina. Ang masarap na amoy ng kaldereta ay tila napalitan ng amoy ng kasinungalingan. Pinilit niyang huminga ng malalim, pilit na iwinawa ang mga masasamang isipin na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi si Miggy. Mahal siya ni Miggy. Ipadiriwang nila ang kanilang anibersaryo. Hindi niya gagawin sa kanya ito. Ibinaba niya ang resibo sa ibabaw ni kitchen counter na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Dun, sa tabi nito, nakita niya ang isa pang bagay na naiwan ni Miggy. Ang kanyang cellphone. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa buong pagsasama nila, hindi niya kailanman pinakialaman ang telepono nito. Hindi niya kailanman naramdaman ang pangangailangan. Ang tiwala niya kay Miggy ay buo, walang lamat. Hanggang ngayon, nangingini ang kamay na kinuha niya ang cellphone. Sa isang iglap, tila ang buong kinabukasan niya ay nakasalalay sa kung ano ang makikita niya sa screen na iyon. Huminga siya ng malalim at pinindot ang power button. Bumukas ang lock screen, na nagpapakita ng litrato nilang dalawa noong kanilang kasal. Masaya. Naniningning ang kanilang nga mata. Isang paalala ng nga pangako na binitiwan nila sa isa't isa. At sa ibabaw nga masayang litratong iyon, may isang bagong mensahe. Isang notification mula sa Viber. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibo nang makita niya ang pangalan ng nagpadala. Katrina Gonzalez. Ang best friend niya. Ang itinuturing niyang kapatid. At ang mensahe. Ang masalita ay simple lang, ngunit ang bawat letra ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Sana maulit. Ingat. Binitawan niya ang cellphone. Tila na slow motion ang lahat habang pinapanot niya itong bumaksak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa tiles ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanilang bahay. Sana maulit. Sana maulit. Sana maulit. Ang nga salita ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, sinisira ang bawat masasayang alaala, dinuduro ang bawat piraso ng tiwalang ibinigay niya. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang nga mata. Sunod-sunod. Hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay, na sinundan pa ngang marami. Napaluhod siya sa sahig, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang matuhod. Ang Martes na iyon. Ang hotel sa Alabang. Ang 6 na oras. At si Katrina. Ang lahat ay nagunay-unay na parang isang bangungot na ayaw niyang paniwalaan ngunit hindi niya matatakasan. Ang sakit ay hindi may larawan. Hindi ito simpleng kirot. Ito ay isang paguho. Ang pundasyon ing mundong binuo niya kasama si Miggy ay gumuho sa isang iglap. Mula sa kanyang kinaupuan sa sahe, natanaw niya ang mesang inihanda niya. Ang 2 plato. Ang 2 baso ng alak.
Ang dalawang kandilang nahihintay na sindihan, isang perpektong larawan ng isang perpektong pag-ibig, isang perpektong kasinungalingan. Maya-maya narinig niya ang tunog ng papasok ng susi sa pinto. Ang papihit ng doorknob. Ang pabukas ng pinto. Napatayo si Ara. Pinunasan ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya sa dilim ng kusina. Isang anino sa gitna ng kanyang nawasa na pangarap. Isang masayang boses ang pumuno sa katahimikan, walang kamalay-malay sa mundong kararating lang gumuho. Mahal, I'm home. Sir Miggy. Pinapatawak po kayo ni Mr. Chua. Napabuntong hininga si Miguel habang tinatanggal ang kanyang ngasalamin. Pangatlong tawa na ito sa kanya sa loob lang ng isang araw. Ang bigat ng presyo sa opisina ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang balikat, at sa bawat araw na lumilipas, tila lalo itong bumibigat. Ang malaking proyekto na hawak niya, isang high-rise condominium sa BGC, ay sunod-sunod ang problema. Nasaan daw? Tanong niya sa kanyang asistan, pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa conference room po, sir. Kasama ang nga board members. Lalong kumunot ang Nuni Miggy. Board members. Ibig sabihin, hindi ito magandang balita. Papasok niya sa malamig na conference room, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mukha ni Mr. Chua, ang kanilang CEO, ay kasing tigas ng bato. Miguel. Simula nito. Ang boses ay walang bakas ang anumang kabaitan. Alam mo ba na ang structural plans na sinubmit mo ay may major flaw? Isang pagkakamali na nakakahalaga ng 10 milyong piso para itama. 10 milyon. Miguel. Ang nga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Ang plano na iyon, pinapuyatan niya iyon ng ilang linggo. Siniguro niyang perpekto ang lahat. Sir, I checked everything. Hindi sapat ang paycheck mo. Sigaw ni Mr. Chua, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silit. This incompetence is unacceptable. Isa pang pagkakamali na ganito, at alam mo na kung saan ang pinto. Lumabas si Miggy sa conference room na parang hinang-hina. Ang pakiramdam ng kabiguan ay mapait sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niya ang boses nito. Kailangan niyang marinig mula sa asawa niya na lahat ay magiging okay. Tinawagan niya ito habang nagda-drive pawi. Hello, mahal. Sagot ni Ara. Ang boses ay masaya at malambing gaya ng dati. Ara. Simula niya. Ang bigat ng mundo ay naririnig sa kanyang boses. Pagod na ako. Hay nako, mahal. Ganyan talaga ang trabaho. Kaya mo yan. Mapahinga ka lang. Umuwi ka na, may niluto akong masarap para sa iyo, sabi ni Ara. Napapikit si Miggy. Mahal niya si Ara. Mahal na mahal. Pero sa mga sandaling tulad nito, pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan nito. Para kay Ara, ang lahat ay simple lang. Mapahinga. Kumain. Matulog. Hindi nito nakikita ang bigat ng responsibilidad na pasan niya, ang takot na baka isang araw ay mawala ang lahat ng pinahirapan niya. Sige. Mahal. Pawi na rin ako. Sabi niya. Kahit na ang totoo ay iniliko na niya, ang sasakyan patungo sa ibang direksyon. Hindi niya kayang umuwi. Hindi pa. Hindi niya kayang harapin ang masayang mukha ni Ara habang siya ay duro na duro sa loop. Kailangan niya ng isang taong makakaintindi. O kahit isang taong mapapanggap na naintindihan siya. At may isang tao siyang alam na laging handang gawin iyon. Naabutan niya si Katrina sa paborito nilang bar, ang lugar kung saan sila madalas tumambay noong kolehiyo, kasama pa si Ara nun. Ang lungkot na makamata ng paborito kong arkitekto, salubong sa kanya ni Kat, na may isang mapanuksong ngiti sa kanyang malabi. Umupo si Miggy sa tapat niya at umorder ng pinakamatapang na ala na meron sila. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ibinuhos niya ang lahat. Ang tungkol kay Mr. Chua. Sa 10 milyong pagkakamali. Sa pakiramdam na hindi siya sapat. At si Katrina, gaya ng inaasahan, ay nakine. Pero hindi lang siya nakine. Hindi kanila deserve, Miggy, sabi ni Kat. Ang kamay nito ay marahang dumapo sa ibabaw ng kamay niya. Ang init ng palat nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang balat. You are brilliant. Masyado silang bulak para makita yon. Maging si Ara. Mahal ka niya, pero hindi niya nakikita ang tunay mong halaga. Ang nga salita ni?
Skat ay parang musika sa kanyang pandinig. Iyon ang salitang gusto niyang marinig. Iyon ang salitang kailangan niya sa sandaling iyon. Dapat kang inaalagaan. Patuloy ni Kat. Ang boses ay bumubulong na. Dapat kang hinahangaan. Gabi na nang ihatid niya si Kat sa apartment nito. Lasing na siya, ngunit hindi sa alak. Lasing siya sa mga papuri, sa atensyon, sa ideya na may isang taong nakakakita sa kanya bilang isang bayani at hindi isang talunan. Salamat, Kat. Sabi niya nang nasa tapat na silang pinto nito. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Katrina. Hindi mo kailangang malaman. Dahil lagi lang akong nandito. At sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Ang ngalabi ni Katrina ay dumampi sa kanya, mainit at mapangahas. Noong una, sinubukan pa niyang umurong. Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang sumisigaw ng pangalan ni Ara. Ngunit ang boses na iyon ay madaling nalunod ng alak ng pagod at ng tukso. Hinalikan niya ito pabalik. Ang sumunod na nangyari ay malabo, isang montage ng nga nag-aapoy na damdamin at mga maling desisyon. Ang pagbukas ng pinto ng apartment. Ang pagbaksa ng kanilang mga damit sa sahig. Nang magising si Miggy kinaumagahan. Ang sina nga araw ay tumatama sa kanyang mukha. Napapikit siya. Ang ulo niya ay kumikirot. At doon niya naramdaman ang isang braso na nakapulupot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Hindi ito ang pamilyar na amoy ngang kwarto nila ni Ara. Hindi ito ang malambot na unan na laging yakap niya. At ang babaeng katabi niya, na mahimbing na natutulog, ay hindi ang kanyang asawa. Si Katrina. Parang isang balde ng malamig na yelo ang ibinuhos sa kanya. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik ng buong linaw. Ang alak. Ang magasalita. Ang mahali. Bumangon siya ng walang ingay, pinulot ang kanyang madamit na nakakalat sa sahig. Nandidiri siya sa sarili. Ano ang ginawa niya? Paano niya nagawa ito kay Ara? Habang nagbibihis, isang pakiramdam ngang matinding pagsisisi at kasalanan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa natutulog na si Katrina, at pagkatapos ay sa sarili niya sa salamin. Ang taong nakatingin pabalik ay isang halimaw. Isang sinungaling. Isang taksil. Alam niya. Alam niya sa sandaling iyon. Tumawid siya sa isang hangganan na hindi na niya kailanman mababalikan pa. Pinanot ni Katrina ang paalis ng sasakyan ni Miggy mula sa bintana ng kanyang apartment. Isang ngiti ang tagumpay ang dahan-dahang sumilay sa kanyang ngalabi. Ang amoy ang pabango nito ay naiwan sa kanyang silid, isang matamis na paalala ngang kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagkakasala. Para sa kanya, hindi ito pananakaw. Ito ay isang pagliligtas. Inililigtas niya si Miggy mula sa isang buhay na hindi karapat-dapat para sa kanya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at binuksan ang isang luma, kahoy na baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula ron, kinuha niya ang isang makapal na photo album. Ang nga pahina nito ay puno ng larawan nila nung kolehiyo. Mga larawan nilang tatlo. Siya, si Ara, at si Miggy. Sa bawat litrato, ang pattern ay pareho. Si Miggy at Ara ay laging makatabi. Nagtatawanan. Ang nga mata ay para lamang sa isa't isa. At siya, lagi siyang nasa gilid. Ang best friend. Ang anino. Kinuha niya ang isang partikular na litrato. Isang kuha sa kanilang graduation. Nakatayo si Ara sa gitna, hawa ang kanyang diploma, ang mukha ay naniningning sa tagumpay. Si Miggy ay nasa tabi nito, ang braso ay nakaakbay, ang tingin ay puno ng pagmamalaki. At siya, si Katrina, ay nasa kabilang dulo, pumapalakpak na may pilit na ngiti. Hindi nila alam ang sakripisyo niya. Hindi nila alam na ang proyektong napanalo kay Ara ng Best Thesis Award ay halos siya ang gumawa. Si Ara, na laging umiyak sa kanya dahil nahihirapan, at siya, na laging handang tumulong, na laging nasa likod para saluhin ito. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang drawer at maingat, na may kakaibang kasiyahan. Ay ginupit ang mukha ni Ara mula sa litrato. Itinapon niya ang maliit na piraso ng papel sa basurahan. Ngayon, sa litrato, sila na lang ni Miggy ang makatabi. Tama. Ganito dapat. Umupo siya sa kanyang kama at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanilang huling pag-usap ni Miggy sa Viber.
Puno iyon nga mensahe nga pangumusta, ngam nga reklamo ni Miggy tungkol sa trabaho. At ngam nga salita niya nga pagunawa at pahanga. Siya ang kanungan nito. Ang paraiso nito. Nag-type siya ngang isang mensahe. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari. It was bound to happen. You deserve to be happy. Ilang minuto lang, nag-reply si Miggy. I feel terrible, Kat. I betrayed her. Napairap si Katrina. Lalaki nga naman. Punong rama. Hindi mo siya trinaydor, reply niya. You just found someone who finally understands you. Magkaiba yon. I'm here for you. Always. Alam niya na iyon ang kailangan ni Miggy. Hindi pa husga, kundi papatibay. Isang boses na nagsasabing tama ang ginawa niyang mali. Kinabukasan, nag-ayos siya. Isang simpleng bestida. Light makeup. Ang itsura ang isang mapagkakatiwalaan at mabuting kaibigan. Nagpunta siya sa paboritong coffee shop nila ni Ara, alam na nandun ito tuwing Sabado ang umaga. At hindi nga siya nakamali. Ara, bati niya, na may malawa na ngiti, na parabang wala siyang anumang itinatago. Kat, buti napadaan ka, sagot ni Ara, niyakap siya. Naramdaman ni Katrina ang pagkasuklam sa yakap na iyon. Ngunit tinago niya ito sa likod ng isang mas matamis na ngiti. Kumusta na? Kumusta si Miggy? Balita ko sobrang busy daw sa office, tanong niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. O nga, sobrang stress. Minsan, hindi na kami halos nakikita kahit makasama kami sa bahay. Pero ganon talaga. Suporta lang. Sagot ni Ara. Walang kamalay-malay. Suporta. Gusto sanang isigaw ni Katrina. Hindi niya kailangan ng suportang ganyan. Kailangan niya ng pakunawa. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Tama yan. Maging matatak ka lang para sa kanya, sabi na lang niya. Habang umiinom sa kanyang kapa. Ang perpektong imahe ang isang nag-aalalang kaibigan. Kinagabihan, habang naghahanda siyang hapunan, nakatanggap siyang mensahe mula kay Miggy. Can we meet? Sa lugar natin. Ang lugar natin. Iyon ang tawa nila sa hotel sa Alabang kung saan nagsimula ang lahat. Napangiti si Katrina. Ang pagkakasala ni Miggy ay hindi nagtagal. Alam niyang babali ito. Babali at babali sa kanya. Nag-type siyang reply. Sana maulit. Ingat. Pinindot niya ang send at inilapak ang kanyang cellphone. Nagswat siya ng kanyang paboritong pulang bestida, naglagay ng pabango, at inayos ang sarili. Papunta na siya sa kanyang paraiso. Habang naghihintay siya sa lobby ng hotel, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawa. Tiningnan niya ang screen. Ara Santos calling. Napakunot ang niya. Anong kailangan nito? Sinagot niya ang tawa. Inihahanda ang kanyang boses na maging puno ng pag-alala. Hello, Ara? Napatawag ka? Narinig niya ang isang humihikbing boses sa kabilang linya. Isang boses na basa at puno ng sakit. Kat. Kailangan kitang makausap, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Tulong. Sa tingin ko niloloko ako ni Miggy. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Katrina, ngunit agad itong napalitan ng isang kakaibang tuwa. Ito na, ang simula ng pagbagsak. Pinanatili niyang kalmado at puno ang pag-alala ang kanyang boses. Ano? Paano mo nasabi? Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Ang masayang boses ni Miggy ay parang isang matinis na tunog na sumugat sa pandinig ni Ara. Mahal, I'm home. Hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng kusina, hinahayaan ang katahimikan na maging kanyang unang sagot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Miggy, na sinundan ng paglapak ng briefcase nito. Ara? Bakit ang dilim? Tanong ni Miggy. Ang boses ay naglalaman na ngayon ng bahagyang pagkalito. May amoy akong kaldereta. Pero, may problema ba? Dahan-dahang humabang si Ara papalabas mula sa anino. Ang ilaw mula sa sala ay bahagyang tumama sa kanyang mukha. At nakita ni Miggy ang bakas ng matuyong luha sa kanyang mapisngi. Ang mga mata niya, na dati laging punong nga pagsinta, ay malamig ngayon na parang yelo. Saan ka galing, Miggy? Tanong niya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Natigilan si Miggy. Sa opisina. Saan pa ba? Medyo na traffic lang.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sa opisina? Sa Makati? Oo naman, mabilis na sagot ni Miggy, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. Bakit ba? Ara, tinatakot mo ako. Hindi na sumagot si Ara. Sa halip, yumuko siya at kinuha ang dalawang bagay mula sa sahig. Ang cellphone ni Miggy at ang nakatiklop na resibo ng hotel. Lumakat siya patungo sa mesa sa gitna ng silikainan. Ang mesang pinahandaan niya para sa kanilang selebrasyon. Sa isang mabilis at galit na kilos, inihagis niya ang ito sa ibabaw ng makintap na kahoy. Ang tunog ng pagtamangang nga ito ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na bahay. Ipaliwanag mo yan, sabi niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pinipigilang galit. Nakita ni Ara kung paano nagbago ang mukha ni Miggy. Ang pakalito ay napalitan ng pagkatulala, na sinundan ng isang mabilis na pag-alap ng takot sa kanyang mga mata. Tumingin ito mula sa resibo, sa cellphone, at pabalik sa kanya. Ara, hindi yan ang iniisip mo, simula ni Miggy. Lumalapit sa kanya, magpapaliwana ako. Sige, hamon ni Ara. Gusto kong marinig. Gusto kong marinig kung paano mo ipapaliwana ang isang 6 na oras na stay sa isang hotel sa Alabang noong Martes na sinabi mong na overtime ka sa Makati. May kliyente akong kasama. Net meeting kami doon. Sabi ni Miggy. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas sa kanyang bibig. Kliyente? Tumawa si Ara, ngunit ang tawa ay walang saya. Isang kliyente na kailangan mong dalhin sa isang deluxe king suite? Isang kliyente na magte-text sa iyo ng? Ano nga ulit yon? Yumuko siya at tiningnan ang screen ng cellphone. Binasa niya ang mensahe ng malakas, ang bawat salita ay isang sampal. Sana maulit. Ingat. Ganyan ba ang text ng kliyente mo, Miggy? Ara, please. Sinubukan ni Miggy na abutin ang kanyang kamay, ngunit umatras siya na parabang napapaso. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niya. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasa. Ang sakit at galit na kanina pa niya tinitiis ay sumabog na parang isang bulkan. Huwag mo akong hahawakan ng mga kamay mong yan na hinawakan siya. Napaatras si Miggy. Gulat sa tindingang kanyang galit. Sino, Miggy? Sino ang kasama mo? Isang kliyente ba talaga? O ang best friend ko? Ang kapatid ko? Si Katrina. Ang pagbikas niya sa pangalan ni Katrina ay puno ng pagkasuklam. Sa wakas, nakita niya itong bumigay. Ang nga balikat ni Miggy ay bumaksa. Ang nga kasinungalingan ay nawala sa kanyang nga mata, at ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkakasala. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya ng diretso. At sa isang boses na halos pabulong, binitawan niya ang mga salitang tuluyang duduro sa puso ni Ara. Oh, Ara. Patawarin mo ako. Oh. Isang salita lang, pero sapat na iyon para wasakin ang lahat. Ang paasa na baka nakakamali lang siya, na may ibang paliwanag, lahat iyon ay naglaho. Ang natira na lang ay ang karimari-marim na katotohanan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ang naalap na galit ay napalitan ng isang malalim at nagilong sakit. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa kumikinang na singsing na isinuot ni Miggy doon noong araw na ipinangako nito ang mundo sa kanya. Sa isang marahas na kilos, hinubad niya ito. Mahigpit. Masakit. Ngunit wala na itong tatalo pa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Itinapon niya ang singsing. Hindi sa sahig, kundi sa kanya. Tumama ito sa dibdib ni Miggy bago bumaksak sa sahig na may mahinang kalansing. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Patay. Umalis ka na sa pamamahay ko. Tumingin si Miggy sa kanya, ang nga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ara, mahal, mag-usap tayo. Wala na tayong pag-usapan. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Ang bawat segundo na nakikita-kita ay isang paalala ng kataksilan mo. Ng kataksilan ninyong dalawa. Kaya umalis ka na. Walang nagawa si Miggy. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Kinuha niya ang kanyang briefcase. Hindi niya tinangkang pulutin ang singsing. Binuksan niya ang pinto. Nang marinig ni Ara ang pasara ng pinto, ang tunog na iyon ay tila isang hudyat. Ang lakas na napapatayo sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang matuhod ay bumigay. At napaluhod siya sa sahi.
sa gitna ng kanyang nawasak na selebrasyon. Dun, sa gitna ng tahimikan ng bahay na dati niyang tinawa na tahanan, humagulgol si Ara. Isang iyak na hindi lang na mula sa lalamunan, kundi mula sa pinakailaliman ganyang duro na puso. Siya na lang mag-isa. Lubos na mag-isa. Ang paksara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Sa isang iglap, ang bahay na binuo niya, ang buhay na iningatan niya, ay nasa kabilang panig ng nakasarang pinto na iyon. Nakatayo lang si Miggy sa labas, basang-basa na ang ulan na hindi niya namalayang nagsimula na palang pumata. Hindi niya naramdaman ang lamig. Manhid, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang pagkakamali at ang imaha ng mukha ni Ara, isang mukha na puno ng sakit at galit na hindi niya malilimutan kailanman. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, hindi dahil mayroon siyang patutunguhan, kundi dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Pinaanda niya ang makina at nagsimulang magmaneho ng walang direksyon. Ang mailaw ng siyudad ay malabo sa kanyang paningin dahil sa walang tigil na pagpata ng ulan sa windshield, na parang maluhang hindi niya kayang ilabas. Ano ang ginawa ko? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili, ang boses ay basa. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Ang bawat kanto, bawat kalye, ay tila isang maling liko. Hindi niya kayang umuwi sa kanyang nga magulang. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag na sinira niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya? Sa gitna ng kanyang pagkalito at kawalan ng pag-asa, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tanging tao sa mundo na kasangkot sa gulo na ito. Ang simula at, marahil, ang kanlungan niya ngayong gabi. Katrina. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng condominium building kung saan nakatira si Kat. Ang desisyon ay parang lason, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, tinipon ang natitirang lakas, at lumabas ng sasakyan. Nang tumayo siya sa tapat ng pinto ng apartment ni Katrina, ang itsura niya ay isang larawan ng pagkatalo. Gusot ang damit, basa ang buhok, at ang kanyang nga mata ay punong isang uri ng sakit na hindi kayang itago. Kumatok siya. Isang beses. 2 beses. Bumukas ang pinto, at bumungat sa kanya si Katrina. Nakasuot ito ng isang manipis na seda na roba, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong kombinasyon ng gulat at pag-alala. Miggy? Anong nangyari? Bakit basang-basa ka? Tanong nito. Ang boses ay puno ng lambing. Hindi siya nakasagot. Tumingin lang siya dito, isang lalaking nawawala at sugatan. Marahan siyang hinawakan ni Katrina sa braso at hinila papasok. Halika sa loop. Makakasakit ka niyan. Ipinaupo siya nito sa sofa. Kumuha ito ng isang malinis na tuwalya at nagsimulang tuyuin ang kanyang buhok. Ang bawat kilos ay puno ng pag-iingat. Alam na niya, sa wakas ay nasabi ni Miggy, ang boses ay halos hindi marinig. Alam na ni Ara. Hindi nagsalita si Katrina. Pinapatuloy lang nito ang pagtuyo sa kanyang buhok, na parabang inaasahan na niya ang masalitang iyon. Pagkatapos, umupo ito sa tabi niya. Paano? Mahinang tanong nito. Ang resibo. Ang text mo. Lahat, sabi ni Miggy, na pasabuno sa sariling buhok. Ay tinapon niya ako. Pinalayas niya ako sa sarili kong pamamahay. Hinaplos ni Katrina ang kanyang likod. Shh! Tama na. Hindi mo yon bahay. Isa iyong hawla. Isang hawla kung saan hindi kaniya kailanman tunay na naintindihan. Ang masalita ni Katrina ay isang balsamo sa kanyang masugat. Isang mapanganib na balsamo. Hindi, Kat. Kasalanan ko to. Sinaktan ko siya, sabi niya. Ang pagsisisi ay sariwa pa rin. Sinaktan mo siya dahil nasasaktan ka rin, malumanay na sagot ni Kat. Hindi kaniya nakikita, Miggy. Hindi niya nakikita ang bigat na pasan mo. Ang nakikita lang niya ay ang asawa niyang dapat laging malakas, laging perpekto. Dito sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay, dito, pwede kang maging mahina. Pwede kang maging ikaw. Kumuha ito ang isang botaeng whiskey at 2 baso. Nagbuhos siya para sa kanilang dalawa. Tinanggap ni Miggy ang baso at ininom ang laman nito sa isang lago. Ang apoy ngala ay gumapang sa kanyang lalamunan, pansamantalang pinapawi ang sakit sa kanyang dibdib. Ininom niya ang pangalawa. Pangatlo. Hanggang sa ang gilid ng kanyang paningin ay nagsimula ng lumabo. Nagsalita si Katrina,
Ang boses ay malambing at mapang-akit, pinupuno ang kanyang isipan ng makasinungalingan na gusto niyang paniwalaan. Na si Ara ay hindi sapat. Na siya, si Katrina, ang tunay na nakakakilala sa kanya. Na ang nangyari sa kanila ay hindi pagkakamali, kundi tadhana. Sa kalasingan, napasandal si Miggy sa balikat ni Katrina. Ang lahat ay umiikot. Ngunit sa gitna ng pagkahilo, isang pangalan ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang ngalabi. Isang bulong na punong sakit at pangungulila. Ara. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Katrina. Ang kamay niya na kanina ay marahang humahaplo sa kanya ay bahagyang humihpit. Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mata bago ito muling napalitan ng isang peking peunawa. Ngunit nakita iyon ni Miggy, kahit sa kanyang kalasingan. Isang lamat sa perpektong maskara. Kinaumagahan, nagising si Miggy na masakit ang ulo at tuyo ang lalamunan. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa bintana, at dahan-dahan, ang ngaalaala ng nagdaang gabi ay bumalik. Ang sigaw ni Ara. Ang pahagis ng singsing. Ang pagdating niya rito. Tumingin siya sa paligid. Ito ang apartment ni Katrina. Malinis. Moderno. Ngunit malame. Walang init ng isang tahanan. Walang malitrato nila ni Ara sa dingding. Walang bakas ng buhay na binuo nila. Doon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang kanlungan na ibinigay ni Katrina ay isang ilusyon. Ang ginhawang naramdaman niya ay pansamantala at mababaw. Bumangon siya. Nakita niya si Katrina sa kusina, nahahanda ng kape, nakangiti na para bang isa silang normal na mag-asawa. Ngunit hindi sila. At hindi kailanman magiging. Ang pagsisisi ay bumalik mas malakas pa kaysa kagabi. Kailangan niyang itama ito, o kahit subukan man lang. Lumapit siya kay Katrina, ang muka ay puno ng isang bagong determinasyon. Tumingin ito sa kanya, ang mata ay natatanong. Kailangan kong ayusin to, sabi ni Miggy. Ang boses ay matata sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Kailangan kong kausapin si Ara. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mata ay nanigas, at ang malambing na babaeng daang gabi ay napalitan ng isang taong hindi niya lubos na kilala. Ang unang umaga ay ang pinakamahirap. Nagising si Ara sa katahimikan. Isang katahimikan na hindi pamilya, hindi tama. Walang amoy ng kapang tinimpla ni Miggy. Walang mabigat na braso na nakayakap sa kanya. Ang kabilang bahagi ng ay malami at walang laman. Sa isang sandali, ipinikit niya ang kanyang mata, umaasa na kapainulat niya itong muli, ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib, isang pisikal na kirot, ay nagsasabing lahat ay totoo. Bumangon siya. Ang bawat sulok ng bahay ay may anino ni Miggy. Ang sinelas nito sa gilid ng kama. Ang tuwalya nito na nakasampay pa rin sa banyera. Ang bawat bagay ay isang paalala. Isang multo. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Hindi siya pwedeng manatili sa ganitong estado, isang bilanggo sa sarili niyang bahay, na pinapalibutan ng mga multo ng isang masayang kahapon. Pumunta siya sa bodega at kumuha ng malalaking kahon na karton. Sinimulan niya sa kanilang walk-in closet. Dahan-dahan, ngunit may determinasyon. Isa-isa niyang tiniklop ang damit ni Miggy. Ang polo shirt na siya pa ang namili. Ang paborito nitong maong na pantalon. Ang mga sapatos na pinagipunan nito. Ang bawat piraso ay may dalang alaala, isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit hindi siya tumigil. Nang marating niya ang pinakahuling kahon, doon niya nakita ang kanilang photo albums. Ang kamay niya ay nangingini nang buksan niya ang pinakauna. Ang larawan ng kanilang kasal. Ang saya sa kanilang mukha. Ang ningning sa kanilang mata. Isang sakit ang muling kumiro sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang isang hikbi. Isang luha ang pumata sa ibabaw ng plastik na takip ng album. Pero mabilis niya itong pinunasan. Kinuha niya ang lahat ng album, pati na ang naka-frame na litrato sa side table, at maingat na inilagay sa loob ng kahon. Isinara niya ito at tinatekan ng packaging tape. Tapos na. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot, pilit na pinapasaya ang kanyang boses. Hello, ma. Anak, kumusta ka? Tanong ang yang ina.
Ang boses nito ay puno ni pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Okay lang po ako, ma. Medyo busy lang, pagsisinungaling niya. Isang mahabang katahimikan. Kilala siya ng nanay niya. Ara, anak. Ano man yan. Nandito lang ako. Dun na bumigay si Ara. Ang boses niya ay nabasak. Ma, ang sakit-sakit po. Hindi na siya nagtanong pa. Isipin mo muna ang sarili mo, anak. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Bigyan mo ngang panahon ang sarili mong magilom. Huwag kang magmadali sa anumang desisyon. Pagkatapos ang tawa, naramdaman ni Ara ang isang bagong klase ng determinasyon. Tama ang kanyang ina. Kailangan niyang isipin ang sarili niya. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya kailanman. Nag-search siya online at tumawag sa isang law office. Nagpa-schedule siya an appointment. Ang opisina ng abogado ay malamig at tahimik. Kabaliktaran ng nagalab na gulo sa loob niya. Isang babaeng nasa mid-40s si Ate Ramirez ang humarap sa kanya. So, Mrs. De Leon, what can I do for you? Tanong ng abogado. Ang boses ay professional at walang emosyon. Gusto ko pong malaman ang options ko, sabi ni Ara. Ang nasalita ay tila hirap lumabas. Gusto ko pong makipag-iwalay. Tumango ang abogado. Kumuhang ballpen at isang yellow pad. Infidelity. Is there proof? Tumango si Ara. Oh, meron po. Good. That's a strong ground for legal separation. We can also file for annulment on the grounds of psychological incapacity. But it's a longer, more difficult process. Annulment. Legal separation. Ang nga salitang iyon ay parang mga martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng kanyang puso. Ngunit habang ipinapaliwanag ng abogado ang proseso, isang kakaibang pakiramdam ang nasimulang mabuo sa loob ni Ara. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Ito ang kanyang desisyon. Siya ang may kontrol. Umuwi siya sa bahay na mas magaan ang pakiramdam, kahit paano. Ang kahon na punong gamit ni Miggy ay nakatambak sa isang sulok, naghihintay na kunin. Ang bahay ay mas maluwag. Mas tahimik, tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Ang mata niya ay may bakas pang pag-iyak. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sa ilalim ng lahat na iyon, may nakita siyang isang kislap. Isang kislap ngang isang mandirigma na nagsisimula pa lang tumayo. Huminga siya ng malalim at kinausap ang sarili sa salamin. Hindi niya ako wawasakin, bulong niya. Tatapusin ko ito. At magsisimula ako ulit. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng kapayapaan. Isang pagtanggap. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay biglang nabasa. May kumatok sa pinto. Sino naman kaya iyon? Hindi siya nag-expect ng bisita. Naglakad siya papunta sa pinto, ang puso niya ay biglang kumabo ng mabilis. Pagbukas niya, ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo doon si Miggy. Ang itsura niya ay mas masahol pa kaysa sa kanya. Gusot ang damit, may maitim na bilo sa ilalim ng mga mata. At ang tingin niya ay puno ng desperasyon. Tiningnan siya ni Miggy. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ara, please, sabi nito, ang boses ay basa at nangingini. Hayaan mo akong ipaliwana ang lahat. Handa na akong iwan siya. Ang mukha ni Ara, na dati isang bukas na libro para sa kanya, ay isa na ngayong pada na bakal. Walang emosyon. Walang awa. Walang pag-ibig. Ang tanging nakita niya ay ang pinana-desisyon sa mga mata nito. Hindi na ito nagsalita. Sa isang marahan ngunit matata na kilos, isinara nito ang pinto sa kanyang mukha. Ang malakas na kalabok ng pagsasara ay hindi lang isang tuno, ito ang tuno ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang huling sinak ng paasa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng namatay. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kahoy na pinto na parang isang lapida. Ang ulan ay lalong lumakas, ngunit hindi niya ito ininda. Tinalikuran na siya. Itinapon na siya. Wala na. Nalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Payupo niya sa driver's seat. Hindi niya ito pinaanda. Ipinatong lang niya ang kanyang no sa manibela. Ang pakiramdam ng kabiguan ay bumalo sa kanyang buong pagkatao.
Tapos na ang lahat kay Ara. Wala na siyang babalikan. At si Katrina, ang kanlungan niya, isa iyong kasinungalingan. Isang bita na kusa siyang pumasok. Ang pagiging comfortable sa piling nito ay isang lason na unti-unting pumatay sa kung sino siya. Doon, sa gitna ng kadiliman ang gabi at walang tigil na ulan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi na para kay Ara, o para kanino paman. Para na ito sa sarili niya. Kung wawasakin niya ang sarili, sisiguraduhin niyang siya mismo ang gagawa. Kailangan niyang putulin ang huling kadena. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Pinaanda niya ang sasakyan. Ang kanyang magkamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Alam na niya kung saan siya pupunta. Nang makarating siya sa apartment ni Katrina. Hindi na siya ang Miggy na kawawa at nalilito na kumatok doon 2 gabi na ang nakalipas. Ang Miggy na nakatayo sa tapat ng pinto ngayon ay may malamig na determinasyon sa kanyang nga mata. Pagbukas ni Katrina ng pinto, ang mukha nito ay puno ng paasa. Ngunit agad itong napalitan ng pagkalito nang makita ang ekspresyon niya. Miggy, anong? Hindi niya ito pinatapos. Pumasok siya sa loop, ngunit nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Mag-usap tayo, Kat. Sabi niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang lambing. At pagkatapos nito, hindi mo na ako muling makikita. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Katrina, ang boses ay nagsimulang mangini. Lumapit ito sa kanya, sinubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit umiwas siya. Tapos na tayo, Kat, sabi ni Miggy, binibigkas ang bawat salita ng may bigat at katiyakan. Walang tayo. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Si Ara ang mahal ko, siya lang. Ang mukha ni Katrina ay namutla. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos kong damayan ka. Iwan mo lang akong ganito. Hindi mo ako dinamayan, Kat, mapait na sagot ni Miggy. Ginagamit mo lang ang kahinaan ko. Alam nating pareho yan. Biglang nag-iba ang anyo ni Katrina. Ang pag-aalala ay napalitan ng desperasyon. Hinawakan siya nito ng mahigpit. Hindi ako papayag. Sa akin ka. Ako ang nakakaintindi sa iyo. Bitawan mo ako. Mahinahon ngunit maring sabi ni Miggy, pilit na inaalis ang makamay nito. Ang kanilang pagtatalo ay dinala sila papalayo sa pinto at papalapit sa hagdanan na patungo sa ikalawang palapa nga apartment. Saan ka pupunta? Humahagulgol na si Katrina, nakakapit pa rin sa kanya. Babalik ka sa kanya. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya pagkatapos ng lahat? Ako lang ang nandito para sayo, Miggy. Ako lang. Tapos na? Kat, ulit ni Miggy, sa wakas ay nakawala mula sa pagkakahawa nito. Kahit hindi na ako tanggapin ni Ara. Kahit wala na akong babalikan, hindi ako mananatili rito. Hindi sayo. Iyon na ang huling salita. Tinalikuran na niya ito, isang pinal na kilos ng paglisan. Hahakbang na sana siya palayo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang sigangang purong desperasyon ang narinig niya mula sa likuran. Huwag! Naramdaman niya ang isang malakas na tula sa kanyang likuran. Isang tula na hindi niya inaasahan. Isang tula na nakpawalan ng kanyang balanse. Ang lahat ay tila bumagal. Ang gulat sa kanyang mata habang nililingon niya si Katrina. Ang mukha nitong puno ng takot at hindi makapaniwala sa sariling ginawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng sahi sa ilalim ng kanyang paa. Ang hangin na mabilis na dumaan sa kanyang tainga. Walang siga. Walang salita. Isang malakas, nakabibinging kalabo. Pagkatapos katahimikan. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Katrina, ang kanyang nga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, nangingini. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatiti sa katawang walang galaw sa paanan ng hagdanan. Si Miggy. Nakahandusay sa isang hindi natural na posisyon. At mula sa ilalim ng kanyang ulo, isang maitim na likido ang dahan-dahang gumagapang sa puting sahig. Dugo. Miggy? Bulong ni Katrina. Ang boses ay basag. Walang sagot. Diyos ko, humikbi siya. Ang katotohanan ng kanyang ginawa ay unti-unting lumulunod sa kanya. Anong ginawa ko? Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakabingi. Unti-unti. Nasasanay na si Ara. Ang ngakahon sa isang sulok ay hindi na masimbolong ang sakit,
kundi masimbolong ang isang desisyon na siya mismo ang gumawa. Ang paksara ng pinto sa mukha ni Miggy ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kapangyarihan sa sarili niyang buhay. Naghahanda siya ang isang simpleng hapunan para sa sarili, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Noong una, binalak niyang huwag itong pansinin. Ngunit may kung anong kaba ang kumurot sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello? Good evening. Is this Mrs. Arabella de Leon? Tanong ng isang boses ng babae, kalmado at profesional. Yes, speaking. Sagot ni Ara, ipinatong ang sandok na hawak niya. Ma'am, I'm calling from Asian Hospital. Ang inyo pong asawa, si Mr. Miguel de Leon, ay naisugod po rito. He was involved in an accident. Ang mga salita ay tila hindi na-register sa kanyang isipan. Aksidente? Miguel? Ano? Anong klaseng aksidente? Narinig niyang tanong ng sariling boses, na tila nanggagaling sa malayo. Hindi pa po kami sigurado sa buong detalye, ma'am. But he has a severe head trauma. It would be best if you could come here as soon as possible. Parang isang malamig na kamay ang humigpit sa kanyang puso. Ang galit, ang sakit, ang determinasyon, lahat ay biglang naglaho, at ang natira ay isang dalisay, nagyayalong takot. Hindi niya na matandaan kung paano niya napatay ang stove o kinuha ang susi ng kanyang kotse. Ang biyahe papuntang Alabang ay malabo, isang blur nga ilaw at mga busina na hindi niya tunay na nakikita o naririnig. Ang isipan niya ay isang bagyo. Bakit ako pupunta? Pinalayas ko na siya. Sigaw ang isang bahagi ang kanyang isip. Pero asawa mo pa rin siya. Paano kung maluba? Paano kung? Sagot naman ng kabilang bahagi, ang bahaging hindi niya kayang patayin. Ang bahaging nagmamahal pa rin. Pagdating niya sa emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang abalang paggalaw ng ganas ay lalong nakpakaba sa kanya. Lumapit siya sa information desk, ang boses ay nanginginig. Miguel de Leon. Dinala siya rito. Itinuro siya ng nurse sa isang waiting area. At doon, nakaupo sa isang silyang plastik, ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang ngapalad. Nakita niya ito. Si Katrina. Parang isang malakas na sampal ang pagkakita niya rito. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Ara ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang takot ay biglang napalitan ng isang pamilya na damdamin. Galit. Isang galit na mas malalim at mas madilim. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagiging makaibigan. Nag-angat ng tingin si Katrina. Ang mukha nito ay namumutla, ang nga mata ay namumukto, at may bahid ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang blusa na ngayon lang napansin ni Ara. Ngunit sinubukan nitong magsuot ng maskara ng pag-alala. Ara, nabalitaan ko. Tumawag sa akin ang isang staff dito. Sinabi niya sa akin ang nangyari, sabi ni Katrina, ang boses ay hindi mapakali. Pinakatitigan siya ni Ara. Isang kasinungalingan. Alam niyang isa iyong kasinungalingan. Paano nalaman ng ospital ang numero ni Katrina? Bakit ito tatawagan? Maliban na lang kung makasama sila, sabi ng isang boses sa isip ni Ara. Makasama sila nang mangyari ang aksidente. Isang pakiramdam ngang pakasuklam ang gumapang sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makapagsalita, isang doktor na may seryosong mukha ang lumapit sa kanila. Mrs. De Leon? Tanong ng doktor, nakatingin kay Ara. Tumango si Ara, hindi inaalis ang tingin kay Katrina. I'm Dr. Reyes. Ako ang attending physician ng asawa ninyo, sabi ng doktor. Mabuti at nakarating kayo agad. We had to perform an emergency procedure. Mr. De Leon suffered a severe head trauma from a fall. Mayroon siyang internal bleeding sa utak, but we were able to manage it. He's stable now. But he's still unconscious. Isang pagkahulo? Ulit ni Ara. Saan siya nahulo? Hindi malinaw ang report na natanggap namin. Sabi ng doktor. Pagkatapos ay tumingin kay Katrina. Ang kasama niya nang dalhin siya rito ay hindi rin makapagbigay ng malinaw na detalye. Ang tingin ni Ara ay bumalik kay Katrina, isang tingin na punong akusasyon. Nakita niya ang mabilis na paiwas ng tingin ni Katrina. May itinatago ito. Sigurado siya.
May isa pa kayong dapat malaman, Mrs. De Leon, papatuloy ang doktor. Dahil sa tindingang pinsala sa kanyang ulo, may posibilidad na magkaroon siya ng amnesia kapag nagising siya. Specifically, retrograde amnesia. Ano? Ano po yon? Tanong ni Ara. Ibig sabihin, posibleng hindi niya matandaan ang pangyayari bago ang aksidente. Maaring ilang araw, ilang linggo, o sa kaso niya, posibleng ilang buwan. Ang alala niya ay maring tumakal sa isang punto sa nakaraan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Hindi matatandaan? Hindi matatandaan ang kasinungalingan? Ang pagtataksil? Ang pag-away nila? Nakatiti lang siya sa doktor, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mundo niya, na minsan nang gumuho, ay tila gumuho na naman sa isang paraan na mas komplikado at mas malupit. Ilang sandali pa, isang nurse ang lumabas mula sa isang pinto. Dok, gising na po ang pasyente sa room 302. Sabi ng nurse. Hinahanap niya ang asawa niya, si Mrs. De Leon. Sa isang iglap, ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Naramdaman ni Ara ang titih ni Katrina sa kanya. Tumingin siya pabalik. Dalawang babae. Isang pangalan. At sa loob ng silid na iyon, isang lalaking hindi na naalala kung sino sa kanila ang kanyang sinaktan, at kung sino sa kanila ang kanyang pinili. Ang maasalitang nganas ay umalingaw sa pandinig ni Ara. Hinahanap niya ang asawa niya, si Mrs. De Leon. Tumingin sa kanya ang doktor. Mrs. De Leon, you can go in. But please, be calm. Iwasan po natin ang anumang makakastress sa kanya. Tumango lang si Ara. Ang lalamunan niya ay tila may bumabara. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Katrina na humakbang din pasulong. Ngunit pinigilan ito ng doktor sa pamamagitan ng isang tingin. Bigyan po muna natin sila ang pagkakataon. Ang paglakad patungo sa room 302 ay parang isang paglakad patungo sa bitayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabo sa kanyang dibdib. Ano ang makikita niya? Isang migi na nagsisisi? Isang migi na galit? O isang taong hindi na siya kilala? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Ang unang napansin niya ay ang liwanag. Nakahiga si Miggy sa kama. Ang ulo ay may nakapulupot na puting benda. Maputla ito at mukhang pagod, ngunit nang dumapo ang mamata nito sa kanya, isang ngiti ang unti-anting sumilay sa malabi nito. Hindi iyon ang ngiting ang isang taong may kasalanan. Hindi iyon ang despradong ngiting ang lalaking nakita niya sa harap ng kanyang pinto kanina lang. Ito ang ngiti ni Miggy mula sa nakaraan. Ang ngiting puno ng purong pagmamahal at kaligayahan. Ang ngiting nakapagpaibig sa kanya. Mahal. Sabi ni Miggy, ang boses ay mahina at medyo pause, ngunit puno ng ginhawa. Sinubukan nitong bumangon para yakapin siya, ngunit napangiwi ito sa sakit. Nandito ka na. Parang may mapako na bumaon sa paanan ni Ara, hindi siya makagalaw. Ang lahat ng galit na inipon niya, ang lahat ng desisyon na binuo niya, lahat ay parang bulang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay hindi ang lalaking nagtaksil sa kanya. Ito ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking buong akala niya ay kasama niyang tatanda. Lumapit siya, ang ngabinti ay tila may sariling isip. Umupo siya sa siyang katabian ni kama. Anong nangyari? Tanong ni Miggy, ang mga mata ay puno ng pakalito. Ang huli kong natatandaan ay pauwi na ako mula sa opisina. Bakit? Bakit tayo nandito? Ang puso ni Ara ay parang pinipiga. Ang huli niyang natatandaan. Ang sabing doktor. Ang alaala niya ay tumigil bago pa ang lahat ng gulo. Bago ang kasinungalingan. Bago si Katrina. Na-aksidente ka, Miggy. Pilit niyang sinabi. Ang nga salita ay parang ngabubo sa kanyang lalamunan. Nahulog ka. Hinawakan ni Miggy ang kanyang kamay. Ang pamilya na init ng pala nito ay napadala ng isang kuryente sa kanyang buong katawan, isang halo ng pananabi at sakit. Okay na ako. Basta nandito ka. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina. Ang mukha ay punong kapekeng pag-aalala. Miggy, kumusta ka na? Ang tingin ni Miggy ay lumipat mula kay Ara patungo kay Katrina. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Walang galit. Walang pagsisisi. Walang anumang pakilala. Isang blankong tingin lang, na may bahagyang pagtataka.
Pagkatapos, ang nga mata niya ay bumalik kay Ara. Ang muka niya ay puno ng isang inosenteng tanong na tuluyang gumuho sa mundo nilang tatlo. Sino siya, mahal? Tumigil sa pahinga si Ara. Tumingin siya kay Katrina. At nakita niya ang pagbaksak na mukha nito. Ang kulay ay nawala sa mga pisngi nito. Ang paalala ay napalitan ng hubad na pagkagula at sakit. Ang lalaking pinaagawan nila, ang lalaking pinataksilan niya, ay binura siya mula sa kanyang isipan na parang isang pagkakamali. Ang bigat ng sitwasyon ay dumagan kay Ara. Ang kapangyarihan ay nasa kanya ngayon. Isang salita lang niya. At pwede niyang sirain si Katrina ng tuluyan. Ngunit nang tumingin siyang muli sa natatakang mukha ni Miggy, sa asawa niyang walang malay sa impyernong nilikha nito, alam niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang maksinungaling. Si Katrina yan, Miggy, sabi niya. Ang bawat salita ay isang pagtataksil sa sarili niyang sakit. Kaibigan natin siya. Naalala mo? Tinitigan ulit ni Miggy si Katrina, pilit na may hinahanap sa kanyang blangkong alaala, ngunit wala. Nakibit balikat lang ito at muling ibinalik ang buong atensyon kay Ara. Pasensya na, hindi ko matandaan. Ang mahalaga, nandito ka. Si Katrina ay nakatayo lang doon, na parang isang estatwang nabasa, nakatingin sa eksenang hindi niya kailanman inasahan. Pumasok ang doktor sa silid. Good. You're awake, Mr. De Leon. At mukhang maganda ang epekto ng pagdating ng misis mo, sabi nito, nakangiti. Pagkatapos ang ilang check-up, tumingin ang doktor kay Ara. Stable na ang vital signs niya. Kung mapapatuloy ang pagbuti niya, pwede na siyang umuwi bukas. Ang kailangan niya lang ay isang pamilya at stress-free na environment para matulungan siyang makarecover. Stress-free na environment. Ang nasalitang iyon ay parang isang biro. Parang narinig ni Miggy ang magandang balita. Tumingin siya kay Ara. Ang mata ay naniningning na parang isang batang sabik na umuwi. Hinipitan niya ang hawak sa kamay nito. Uwi na tayo, mahal, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-asa at pananabik. Miss na miss ko na ang bahay natin. Nakatiti lang si Ara sa kanya. Ang lalaking pinalayas niya ay naaya na ngayong umuwi sa tahanang sinira nito, walang kamalay-malay sa mga abo at duro na piraso na naghihintay doon. Paano siya sasagot? Ang U ay isang kasinungalingan. Ang hindi ay isang panganib. Wala siyang pagpipilian. Bilanggo siya. Bilanggo ngang isang nakaraang hindi na maalala ng kanyang asawa, at ang isang kasalukuyang hindi niya matatakasan. 2 linggo. 2 linggo na ang nakalipas mula ng araw na iyon sa ospital. 2 linggo na siyang parang isang multo na hindi nakikita, hindi naririnig. Ang lalaking ipinaglaban niya? Ang lalaking handa siyang pumatay para makuha. Ay tiningnan siya na parang isang estranghero. Sino siya, mahal? Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa isang siga. Iyon ay isang pagbubura. Sa isang iglap, binura ni Miggy ang lahat ng pinagsamahan nila, ang nga gabi sa hotel, ang nga pangako, ang nga halik. At ang pinakamasalap sa lahat, ginawa niya iyon nang walang anumang galit o pagsisisi. Ginawa niya iyon nang may inosenteng pagtataka. Nilibot ni Katrina ang kanyang apartment, hindi mapakali. Ang bawat sulo ay isang paalala ang kanyang kabiguan. Tumatawag siya, nagte-text, ngunit hindi sumasagot si Miggy. At si Ara. Pagkatapos ng araw na iyon sa ospital, hindi na rin niya ito matawagan. Pinalitan nito ang numero nito. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang alas, ang kanyang koneksyon, ang kanyang paasa. Pero sa loong 2 linggong iyon, may isa pang bagay siyang napansin. Isang bagay sa sarili niyang katawan. Ang palagyang pagkahilo tuwing umaga. Ang pagiging sensitibo niya sa mga amoy. Ang isang pagkaantala na hindi niya maaring balewalain. Sa simula, itinanggi niya ito. Stress lang. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang hinala ay lumalakas. Pumunta siya sa pinakamalapit na pharmacy, nakasuot ng malaking salamin at isang sombrero, na para bang isang kriminal. Bumili siya ng 3 makakaibang brand ng pregnancy test. Para sigurado. Pag-uwi sa kanyang apartment, nanginginig ang nga kamay na ginawa niya ang test. Pagkatapos, inilapa niya ang 3 puting stick sa ibabawng lababo, hindi tinitignan. Naghintay siya ng 3 minuto.
Ang pinakamahabang 3 minuto ngang kanyang buhay. Dahan-dahan, huminga siya ng malalim at tumingin. Ang una, 2 guhit. Malinaw. Ang pangalawa, isang plus sign. Matatag. Ang pangatlo, ang salitang pregnan. Hindi mapakakaila. Hindi siya sumiga. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang bagay na nakakakilabot ang nangyari. Isang mabagal, malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang magalabi. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang nga mata niya, na kanina ipuno ang pagkatalo, ay nanginingning na ngayon sa isang bagong tuklas na kapangyarihan. Ito na pala. Ito ang huling baraha. Ang alas na hindi niya alam na hawak niya pala. Hindi na siya isang multo. Hindi na siya isang estranghero. Siya na ngayon ang ina ng anak ni Miggy de Leon. Isang katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang amnesia. Kinabukasan, nakuha niya ang resulta ng kanyang ultrasound. Isang maliit na itim na tuldo sa isang malabong larawan. Para sa ibang babae, ito ay isang milagro. Para sa kanya, ito ay isang armas. Ang kanyang tiket pabalik sa laro. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagmaneho siya papunta sa bahay na dapat ay sa kanya. Ang bahay kung saan nakpapanggap ngayon si Ara bilang isang Marte na asawa. Sa loob ngang bahay, sinusubuan ni Ara si Miggy ngang prutas. Ang lalaki ay nakangiti, na parang isang bata, sinusubukang alalahanin ang lasa ngang mangga. Ganito ba talaga to kasarap, mahal? Tanong nito. Oh, Miggy. Paborito mo yan, sagot ni Ara, isang pilit na ngiti sa kanyang ngalabi. Ang bawat araw ay isang pegata. Ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Biglang tumuno ang doorbell. Nakatinginan sila. Neck-freeze ang puso ni Ara. Alam niya. Tumayo siya para buksan ang pinto. At doon, nakatayo si Katrina. Ang mukha ay puno ang isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Katrina, itinula ng bahagya si Ara para makapasok sa loob. Kat, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Sinusubukang harangan ang daan. Ngunit huli na. Nakita na ni Miggy si Katrina. Kumunot ang nunito sa pakalito. Ikaw yung nasa ospital, di ba? Kaibigan ka raw namin. Hindi pinansin ni Katrina ang tanong. Naklakat siya papunta sa coffee table sa gitna ng sala. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang papel. Ang resulta ng ultrasound. Inihagis niya ito sa mesa, sa harap mismo ni Miggy. Tumingin si Ara sa papel, at ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay nawala. Ano yan? Tanong ni Miggy, nakatingin kay Katrina. Tumingin si Katrina ng diretso sa mga mata ni Miggy, ang boses ay matatag at punong lasong. Buntis ako, Miggy. At ikaw ang ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, hinihintay ni Katrina ang pagsabog. Ang pagkalito. Ang gulat. Ang unti-unting pagbabalik ng alaala. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Miggy. Ngunit hindi siya tumingin sa larawan o kay Katrina. Tumingin siya kay Ara, sa namumutlang mukha nito, sa takot sa mga mata nito. At isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang sinaunang insting ang gumana sa loob niya. Humarang siya sa harap ni Ara, isang pisikal na pader sa pagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi niya kilala. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Ang mukha niya ay hindi na nalilito, kundi matigas at malamig. Hindi kita kilala, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at pinal. At si Ara lang ang asawa ko. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Miggy bago pa man niya ito mapaisipan, isang proteksyon. Isang paninindigan? Hindi kita kilala. At si Ara lang ang asawa ko. Tumingin siya sa babaeng kaharap niya kay Katrina at nakita niya ang isang ekspresyon ng purong pagkagulat, na tila isang sampal ang dumapo sa mukha nito. Ngunit hindi ito nakpatalo. Hindi mo ako kilala? Tumawa si Katrina, isang tawang walang bahid ng saya, isang tawang puno ng lason. Baka hindi mo nga ako maalala, Miggy. Pero ang dugo laman na dinadala ko sa sinapupunan ko. Kilalang kilala ka niya. At hindi mo yan matatakasan. Ang bawat salita nito ay matinis at matalas. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Nakita ni Miggy ang pamumutla ni Ara sa kanyang likuran. Ang pananahimik nito ay isang sigaw na siya lang ang nakakarinig.
At sa gitna ng lahat na iyon, nagsimula ito. Isang matinding kirot. Isang pumipitik na sakit sa liko ng kanyang mata, na tila may isang bagay sa loob ng kanyang utak na gustong kumawala. Napahawa siya sa kanyang ulo, napangiwi. Miggy? Okay ka lang? Narinig niyang tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang boses ni Ara ay tila papalayo ng papalayo. Ang kulay sa silid ay nagsimulang magalo. Ang mukha ni Katrina ay lumabo. Bzzt. Isang imahe. Isang flash. Siya at si Katrina sa isang bar. Ang pag-aplos nito sa kanyang kamay. Ang masalita nito. Hindi kanya naiintindihan. Napailing si Miggy. Sinusubukang iwaksi ang imahe. Anong nangyayari? Bzzt. Isa pang imahe. Mas malinaw. Ang kwarto sa hotel. Ang pakiramdam ng pagkakasala kinaumagahan. Ang pagmamadali niyang umalis. Miggy. Sigaw ni Katrina, ang boses ay desperado na. Huwag kang makunwari. Alalahanin mo. Ang sigaw nito ay parang isang susi na nakbukas en isang sirang dam sa loob kanyang isipan. Ang lahat ay bumuhos. Hindi na pira-piraso. Isang malakas na agos. Ang mukha ni Ara na puno ng sakit. Ang pagagis nito ng singsing. Umalis ka na. Ang pagsara ng pinto. Ang pagmamaneho niya sa ulan. Ang desisyon niya na tapusin na ang lahat kay Katrina. Ang pagdating niya sa apartment nito. Ang masalita niya. Tapos na tayo, Kat. Si Ara ang mahal ko. Ang pagmamakawas sa gamata ni Katrina. Ang pagtatalo nila na umabot sa may hagdanan. Ang pagtalikod niya. At pagkatapos. Huwag. Ang siga. Ang tulak. Ang malakas na tula sa kanyang likuran. Ang biglaang pakawalang gabalanse. Ang sahi na mabilis na sumasalubong sa kanya. Ang matigas, nakabibinging pagbaksak. At kadiliman. Napasigaw si Miggy, napahawa ng mahigpit sa kanyang ulo. Napaatras siya, ang nga mata ay nanlalaki sa sinda, tila kalalabas lang mula sa isang bangungot. Ang sakit ay hindi na lang basta kirot. Ito na ang sakit ng buong katotohanan. Tumingin siya kay Katrina, ngunit hindi na ito ang estranghero mula sa ospital. Hindi na ito ang babaeng nakpakilalang kaibigan. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay ang babae mula sa kanyang nga alaala. Ang babaeng naging kahinaan niya. Ang babaeng tumula sa kanya. Ang takot sa mukha ni Katrina ay hindi may kakaila. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang nga mata, alam nitong alam na niya. Miggy. Nagsimulang manginig ang boses ni Katrina. Hindi. Hindi ko sinasadya. Dahan-dahang umiling si Miggy, ang pakalito ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na pakaunawa. Naalala ko na, bulong niya. Ang boses ay basag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, at sa isang tinig na puno ng akusasyon at hindi makapaniwalang katotohanan, sinabi niya ang nga salitang babago sa lahat. Tinulak mo ako. Sa wakas. Ang huling padang ng depensa ni Katrina ay gumuho. Ang tapang nito ay naglaho. At ang natira ay isang babaeng basay at talunan. Napaluhod ito sa sahi, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang humahagulgol ito ng malakas. Patawarin mo ako, Miggy. Umiyak na sabi nito. Hindi ko sinasadya. Ayaw kitang saktan. Ayaw lang kitang umalis. Desperado na ako. Patawarin mo ako. Ang pag-amin nito ay isang bomba na sumabog sa katahimikan ng silid. Tumingin si Miggy kay Ara. Si Ara, na sa buong panahon ay isang tahimik na manunot, ay nakatayo ron na parang isang estatwa. Ang kanyang makamay ay nakatakip sa kanyang bibig, ang kanyang mata ay nanlalaki sa sinda. Ang pagtataksil na inakala niyang alam na niya ang kabuuan ay mayroon pa palang isang mas madilim, mas karumal-dumal na kabanata. Hindi lang siya biktima ng isang simpleng pangangaliwa, muntik na siyang mabalo dahil sa desperasyon ng kanyang sariling matalik na kaibigan. Walang naksalita. Tanging ang pagiyak lamang ni Katrina ang maririnig. Dahan-dahan, tumayo si Katrina mula sa sahi, ang mukha ay basang-basang ng luha at makeup. Tiningnan niya si Miggy, pagkatapos ay si Ara. Wala nang salitang kailangang sabihin. Talo na siya sa lahat ng paraan. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto, dala ang kanyang pagkatalo, ang kanyang kahihiyan,
at ang lihim na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nang maksara ang pinto, ang naiwan sa silid ay isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang amnesia. Wala ng harang. Wala ng kasinungalingan na pagtataguan. Ang naroon na lamang ay sila. Si Miggy, ang lalaking naktaksil. At si Ara, ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan. Dahan-dahang humarap si Miggy kay Ara. Ang bawat hibla ng kanyang pakataw ay sumisigaw sa sakit at pagsisisi. Ang nga mata ni Ara ay isang dagat ng mga emosyon na hindi niya mabasa: sakit, galit, takot, awa. Alam niya na wala siyang karapatan. Wala siyang karapatang humingi ng anuman. Ngunit ginawa pa rin niya. Sa isang marahan at nangingini na kilos, lumuhod si Miggy sa sahi, sa paanan ng kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang noo sa sahi, isang kilos ng lubos na pagsuko at pagpapakumbaba. Ara. Humikbi siya, ang boses ay basa at puno ng sakit na hindi may larawan. Alam ko na ang lahat. At wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero, ang pagluhod ni Miggy sa sahi ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula, ang pinakamahirap na bahagi. Lumipas ang malinggo, na naging magabuan. Ang bahay na dati puno ang katahimikan at kasinungalingan ay napalitan ang isang bagong uri ang katahimikan, isang katahimikang mabigat, maingat, at puno ang nganon na sabing salita. Si Miggy ay natutulog sa guest room. Kumikilos sila sa loob ng bahay na parang dalawang estranghero na may isang masakit at masalimot na nakaraan. Ang unang hakbang nila ay sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina. Bakit kayo narito ngayon? Tanong ni Dr. Reyes, ang kanilang marriage counselor, sa isang malumanay na boses. Tumingin si Ara sa kanyang makamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Si Miggy ang unang sumagot. Nandito po ako dahil sinira ko ang lahat, sabi ni Miggy. Ang boses ay walang bakas ng pagdedepensa, tanging purong pag-amin. At gusto kong malaman kung paano, kung mayroon mang paraan, na muling buuin ang tiwala na winasak ko. Tumingin sa kanya ang doktor. At ikaw, Ara? Huminga ng malalim si Ara. Nandito po ako para malaman kung ang pagbubang muli ay posible pa, o kung ang kailangan ko lang talaga ay matutunang bumitaw ng walang galit. Ang nga sesyon na iyon ay naging kanilang lingguhang ritual. Doon, sa ligtas na espasyong iyon, dahan-dahang nailabas ang lahat. Ang sakit ni Ara, ang pagsisisi ni Miggy, ang nga takot, ang masugat. Walang madaling sagot, walang mabilis na lunas. Tanging ang masakit na proseso ay paharap sa katotohanan. Isang hapon, umuwi si Miggy mula sa opisina. Ang mukha ay pagod ngunit kalmado. Inilapag niya ang isang sobre sa mesa sa harap ni Ara. Pinadala ko na sa abogado ni Katrina ang suporta para sa bata ngayong buwan, sabi niya. Lahat ay idinadaan ko sa kanila. Wala kaming direktang komunikasyon. Tumingin si Ara sa sobre. Ito ang naging sistema nila. Si Miggy ay buong-buong tinanggap ang kanyang responsibilidad bilang ama, ngunit ginawa niya ito sa paraan na may malinaw na hangganan. Walang matawa. Walang mapakikita. Tanging ang legal at financial na obligasyon. Ang kanyang maaksyon. Hindi ang kanyang masalita. Ang nagpapakita kung nasaan na ang kanyang katapatan. Salamat sa pagsabi sa akin, mahinang sagot ni Ara. Ang simpleng kilos na ito, ang pagiging bukas, ang paggalang sa kanyang karapatang malaman ay isang maliit na sinak ng liwanag sa kanilang madilim na sitwasyon. Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Nagpunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya si Miggy doon, nakaupo sa dilim, nakatingin lang sa bintana. Hindi na siya umiwas. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Hindi ko alam kung magiging katulad pa tayo ang dati, biglang sabi ni Ara, binabasa ang katahimikan. Tumingin si Miggy sa kanya, ang nga mata ay puno ng sakit na pamilya na sa kanya. Alam ko, Ara. At hinding-hindi ko na yon inaasahan. Ang dati ay binuo sa isang pundasyon na may lamat. Isang pundasyong ako mismo ang sumira. Tumango si Ara. Tinitigan niya ang lalaking kaharap niya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking sa loob ng nakalipas na mabuwan ay ginawa ang lahat para ipakita ang bigat ng kanyang pagsisisi. Doon, sa katahimikan ng gabi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito isang biglaang bukso ng damdamin.
Isa itong pagpili na may kamalayan. Pinipili kong patawarin ka, Miggy, sabi niya. Nagangat ng tingin si Miggy. Ang nga mata ay nanalaki sa gulat. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi dahil nakalimutan ko na, papatuloy ni Ara. Hindi ko iyon malilimutan. At hindi dahil sa iyo. Ginagawa ko ito para sa akin. Para sa kapayapaan ko. Pagod na akong magalit. Pagod na akong masaktan. Pinipili kong magsimula muli. At gusto kong malaman kung gusto mo ring subukan na magsimula muli. Kasama ako. Ang ngaluha ay malayang dumaloy sa mata ni Miggy. Hindi mga luha ng pakakasala, kundi mga luha ng isang paasang hindi niya akalaing mararamdaman pa. Tumango lang ito, hindi makapagsalita. Ang pasasalamat ay nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Lumipas ang 3 taon. Ang araw ay maliwanag sa isang maliit na hardin sa Tagaytay. Ang hangin ay sariwa. Ang mabisita ay kakaunti lamang ang kanilang pamilya at ang ilang tunay na kaibigan na nanatili sa kanilang tabi. Nakatayo si Ara sa harap ng isang maliit na arko ng mabulala. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, hawa ang kanyang kamay, ay si Miggy. Nakangiti. Ang nga mata ay para lamang sa kanya. At sa kanilang harapan, hawak ng kanilang nga ina, ay ang 2 bunga ng kanilang pangalawang simula. Isang kambal na lalaki at babay. Inulit ko ang pangako ko sayo, Ara, sabi ni Miggy. Ang boses ay matatag. Ngunit hindi na ito ang pangako ng isang taong nangangarap ng perpektong buhay. Ito na ang pangako ng isang taong alam ang halaga ng pagbangon mula sa pagkakamali. Pangako na iibigin ka, igagalang ka, at laging pipiliin ka, araw-araw, lalo na sa maaraw na pinakamahirap. Tumingin si Ara sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Sa buhay na muli nilang binuo mula sa mga duro na piraso. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti. At ako, sabi niya, ay nangangako na tatanggapin ang pag-ibig na iyan. Isang pag-ibig na hindi perpekto. Ngunit totoo. Isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Habang isinusuot nilang muli ang kanilang mga singsing, alam ni Ara na hindi ito isang pagbabalik sa dati. Isa itong bagong kabanata. Isang mas matalino, mas maingat, ngunit mas makahulugang paibig. Ang malit na salu-salo ay natapos na. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa likod ng bulkang Tal, nag-iwan ng makulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo sila ni Miggy sa isang bench sa hardin, habang ang kanilang kambal ay mahimbing na natutulog sa stroller na nasa kanilang harapan. Inilagay ni Miggy ang kanyang braso sa balikat ni Ara at marahan itong hinilapalapit. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito tayo, bulong ni Miggy. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Nandito tayo dahil pinili nating mapunta rito. Araw-araw. Tinitigan nila ang kanilang maanak, ang 2 simbolo ng kanilang bagong simula. Ang nga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, magpilat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit hindi na sila nasasaktan. Ang nga ito ay mga paalala na lamang. Mga paalala ng kanilang napadaanan at ang lakas na natakpuan nila sa isa't isa para malampasan ang lahat. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Miggy, pinaksalikop ang kanilang madaliri. Ang singsing sa kanyang daliri ay malami sa kanyang balat, isang matatah na paalala ng isang pangakong binuo hindi sa ilusyon ng pagiging perpekto, kundi sa katotohanan ng pagiging tao marupo, nakakamali, ngunit may kakayahang magpatawad at magmahal muli. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbangon ng makasama matapos ang bawat pagbagsak. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miggy. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin, isang pagsisit sa lalim ng sakit, pagtataksil, at ang mahirap na daan patungo sa pagilom. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Sa buhay, hindi natin maiwasan ang masaktan at makasakit. Ngunit ang kwento ni Ara at Miggy ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad una, sa ating sarili, at pagkatapos, sa taong minsan nating minahal. Ang paibig na totoo ay hindi perpekto, ito ay isang papili.
Isang matapang na papili na bumangon, magilom, at magsimulang muli, dala ang nga aral nga karaan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tine. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang pinakapumata sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong nasalobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong pag-ibig at buhay. Nagmamahal. Ang inyong kwentong Puso TV.